Nakikita niyo ngayon guys ay schedule of doors. So, ipapakita ko ngayon kung paano ko 'to ginawa. Gamit ay yung SketchUp layout. Ito pala yung itsura ng bahay. Meron siyang anim na kwarto, dalawa dito sa ground floor, apat sa second floor. Saka ito yung mga pintuan niya. Naka-separate ng scene. Saka ito rin yung mga windows. Sineparate ko na rin ng scenes para madali. Mamaya, mas madaling procedures yung paggawa ng schedules of doors and windows. Maganda kasi kung naka-separate yung scene ng mga pintuan sa bintana kasi madali lang nating nailagay dun sa SketchUp layout mamaya. I will clarify yung advantage nito kung ikukumpara mo sa AutoCAD. Sa AutoCAD kasi alam naman natin na i-export mo pa ito sa lines and then doon ka mag-annotate sa AutoCAD. Ito yung gagawin natin ngayon is SketchUp model and then export to SketchUp layout. Doon na tayo sa layout mag-annotate and ipapopulate na natin yung mga text. And doon na tayo maglalagay ng mga annotations, dimensions, leader lines, and text sa layout. So ito na guys, yung ginagawa ko is nag-create ako dito ng separate scene for the doors and windows para madali nating ma-monitor yung how many types of windows and doors do you have. Yung ginagawa ko dito is just copy the door, edit, copy, balik ka sa layout, edit, paste. Dito sa may SketchUp model, ilagay mo lang yung line types, yung line scale niya sa 0.2. Lagay mo natin sa yung view niya sa front. And then next, right-click nyo, yung scale niya, ilagay mo lang sa 1:30. Sa mga previous kong ginawang schedule, ito yung akma sa akin. But you can also try other scale, depende po sa type. Kung magkakasya ba siya, kasi pag ginawa mo siya sa scale na maliit, lumalaki yung drawing. So, next yung gawin is lagay mo sa vector. And then, yung style niya, para maging line work lang siya, dito sa style, punta ka sa styles and then sa default style and then punta ka sa hidden line. After that, yung line type niya, pwede nyong i-adjust to, depende sa kanya. Pwede nyo gawin 0.4 or ano. And then ito yung kung may mga hidden line kayo nakasama dito sa line work, pwede nyo ilagay sa 1 lang yung scale niya. Ito yung itsura niya. And then, proceed to tayo dun sa next door. Kunwari, ito yung door 2 natin. Double click, select, edit, copy, and then punta po kayo sa layout. Ganun pa rin, edit, paste, lagay mo sa front view. Yung ginagawa ka dito guys, para hindi na masyadong pabalik-balik, click nyo lang yung itong eyedropper tool and then kunin yung properties nitong una natin ginawa, i-click nyo lang doon sa pangalawang door. So yung adjustin nyo na lang is yung scale niya. Ito. And other properties na dala na dito doon sa eyedropper tool. So yung next natin gagawin guys is mag-annotate tayo. Gawa ko ng line. And then eyedropper ko dito sa scrapbook ko dito sa may right side. For example, ganito. And then line. Ito guys yung ginagawa ko ngayon. Magbabaris po ito depende po sa dami ng doors nyo. Itong sample ko kasi ngayon is nakatatlong door lang tayo ngayon. So papakita ko lang kung paano ko to, for example, ganyan. Mag-dimension tayo muna. Explain ko muna yung scrapbook. Madalian lang. Dito sa scrapbook, may nakaready na ako ditong lines ng 1.0, solid dash and double dash. Same din dito sa 0.2. Meron din ditong text na yung height niya is 12, 10, and 8. As you notice, meron dito yung normal na text na naka-horizontal. Ito naka-rotate na rin para hindi ka na masyadong magro-rotate pa. Drag and drop na lang mamaya. Ito yung symbols ng glass. Merong malaki, maliit. Saka ito sa mga bintana na to, yung owning. Saka itong letter F stands for fixed. Ito yung owning, ganito rin. Drag and drop na lang din ito. Ito rin yung slide. Finish floor line symbols and tag din ng door and windows. Tapos meron din dito descriptions ng doors, materials and formations. At saka yung view name.
at saka itong dimension. Back na tayo dito sa doors. Click mo yung line tool, match prop mo dito sa may dash line. Gagawa tayo dito ng symbols ng swing ng door. Yan. So kung merong glass, meron tayo ditong symbols ng glass. I-drag and drop nyo lang po dito. Yan. Next, maglagay tayo ng dimension. Ito ay eyedropper tool dito sa may scrapbook. And then, click ulit ng dimension tool. And ready na po yan. For double checking, click nyo yung, select nyo yung dimension. Punta kayo dito sa dimension tab, style. And then, makita nyo rito naka 1:30 na siya, automatic na. Kasi naka-set up din to sa may, sa scrap. Ito lang. Click lang. Ganyan. And then double click. Mga ganito, mga hindi naka-center line, iba-iba yung ginagawa ko rito. Double click mo yung dimension. Nilagyan ko na lang ng PQ symbols. And then, paste nyo rin dito sa may dimension. No need mo nang i-explode yung dimension kasi pwede mo naman siyang double click lang at saka i-edit yung text. O, ganyan lang. Ito, pwede rin yung height niya. Lagyan nyo rin. Ito, pag may ganito pala, pwede nyo rin i-drag na lang to. Ng doorknob, kailangan nyo rin lagyan yan. Ito yung PVC door ng toilet. Ito, yung sa ilalim, pwede mo lagyan ng leader line. Then, kunwari, to. Looper. Click nyo lang yung leader, and then punta kayo dito sa may shape style. Stroke niya naka-black. Tapos yung first arrow niya, palagay natin 4R2. Or kaya nang bahala guys kung ano yung gusto nyo. Yung text, palagay natin sa black. Yung height ng doorknob. By the way pala guys, yung dimension kasi na line, makapal. Maglagay na lang kayo ng layer para sa viewport. Ito, tsaka ito. Lagay nyo sa viewport na layer and then i-off nyo. Pag naka-off na yan, madali lang tayo mag-select ng dimension. Ilagay lang natin guys sa 0.2. So notice nyo, lumiit na yung lines niya. Tapos maglagay na tayo ng door tag. Kunwari ito, door 1. Ito guys, mali ito kasi ginagamit ko to sa floor plan. So, palakihin natin to. Tsaka punta ka sa text. Lagay natin sa 12, naka-bold. And then copy nyo lang to guys dito sa kabila. Ito, door 3. Saka meron dito rin scrapbook para sa table description. Ito guys, nagkakaiba-iba to. Depende po sa ano yung style na ginagawa nyo. Ito sa akin, para sample lang naman to eh. So dito nyo papalitan. Nakakuha na siya, drag and drop na lang siya. Para at least madali lang mag-edit. So pala guys, pag kunwari hindi siya magkakaparehas ng height, meron po dito sa layout na align. Pwedeng sa top, bottom, and left or right align. So isang click lang, mag-align na siya. So yan guys, so basic lang naman tutorial to. Kayo nang bahala mag-improve kung may mga kulang pa dyan or ano. Pinapakita ko lang dito kung paano ako gumagawa ng schedule sa SketchUp layout. So guys, proceed na tayo dito sa window. Yung una kong ginagawa is minameasure ko muna yung height ng window sill from floor line. So for example, ito naka 900mm or 90cm. Pupunta muna ako dito sa layout, gagawa ko ng line. Itong line na to, select nyo and then punta ka dito sa may scale drawing and then click mo yan and ilagay mo siya 1:30. Dito kasi, dito tayo magsisetback ng 900mm from SketchUp 3D model. So, i-offset natin to guys. 900mm. So, yung gagawin natin, balik ka dito sa SketchUp 3D.
And then copy mo lang yung bintana, edit, copy, and punta ka sa layout, edit, paste. So, ganun pa rin guys yung gagawin natin, eyedropper natin to dito sa may ginawa na nating mga doors para lumabas yung line work niya. Then ganun pa rin, ilagay natin sa front view, or baka dito sa situation ngayon is left side. And then pwede natin ilagay sa 0.2 kung manipis, or pwede rin 0.4. So after that, ilagay natin yung scale niya sa 1:30. So i-right click nyo lang viewport, and then punta ka sa scale 1:30. And then adjustin mo yung grips ng viewport niya. Ganyan. And then i-drag mo lang dito. So ilagay mo yung gripping point ng move. Lagay mo sa corner, and then i-adjust, ilagay mo lang dito sa line. So by doing that, itong in-offset natin is naka-scale to sa 1:30 din. So pwede nyo na itong double click ulit and then i-delete. And then kahit maglagay na kayo dito ng for example, maglagay na tayo ng dimension dito sa scrapbook. Yan. So naka-19 na siya. Double click, and then double click. Ganyan. And then ito na yung gamit kanina. Ito kasi meron ng dash line kasi dito pa lang sa 3D model nilagyan ko na. Pero kung sakaling wala, meron kayo ditong yung lines kanina double dash. So yung gagawin na lang natin is lalagyan natin ng direction. So meron tayong ginawa dito, yung slide symbols. So kayo na rin bahalang mag-improve kung meron kayong nakitang ibang symbols, mas maganda kasi personalized na talaga. So ito pala guys, nakalimutan ko yung ginawa kong finish floor symbols. Lagyan nyo na rin sa isa para at least makita nila na nasa floor line siya. Pero mga ganito, kunwari etong for example, may window 1, nasa second floor lang siya. And then paglagay natin dito, finish floor line, pwede mong i-customize. Lagyan mo na rin ng second floor finish floor line. So yun lang guys, and thank you.